Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Magandang araw, gusto ko lang batuin ang ating mga manonood na si Susana Kingston from Phoenix, Arizona, America, Rosie C68 from Aman, Cora from San Jose Occidental, Mindoro, Galboki family from Buait. Makalipas ang ilang taong pagtatrabaho bilang OFW, ang mga ginang na sina Jeneline at Rosella, sila ay bumalik ng Pilipinas para makasama ang kanilang mga anak. Subalit ang masaya dapat na reunion ay nauwi sa malagim na krimen. At ang nakakalungkot, pinagkatiwalaan at minahal pa nila ang mga taong pumaslang sa ating mga biktima. Sa Iloilo nagmula ang babaeng si Rosella Pacardo, 45 years old. Responsable, masipag at mapagmahal. Ganyan ilarawan si Rosella ng kanyang pamilya. Simple lamang ang buhay na kinagisnan ni Rosella sa probinsya at malapit ang kanilang pamilya sa isa't isa. Likas kay Rosella pagiging matapang at malakas ang loob. Kaya naman, nang mabigyan siya ng oportunidad na maging OFW, hindi niya ito pinalampas. Taong 2013, ang unang nagtungo sa Singapore si Rosella upang magtrabaho bilang domestic helper. Makalipas ang ilang taon, umuwi si Rosella sa Pilipinas, kung saan nakilala niya ang lalaking si Jeffrey Pacardo, 46 years old. Naging malapit sa isa't isa sina Rosella at Jeffrey hanggang sa tuluyang nahulog ang kanilang loob sa isa't isa. October 28, 2015 nang kinasal ang dalawa. Sa isang simple pero masayang okasyon. Ang pagmamahalan ng mag-asawa ay nagbunga nga ng mga anak. At para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak, muling nagtrabaho bilang domestic helper si Rosella. At sa pagkakataon na ito, nagtungo naman siya sa UAE. Habang nasa abroad, hindi maiwasan ni Rosella na malungkot dahil alam niyang lalaki ang kanyang mga anak na hindi siya ang kapiling. Noong una, nahihirapan ang Pinay na mag-adjust dahil iba ang kultura sa bansang kanyang pinagtrabahuhan kaysa sa Dubai. May mga araw na kailangan niyang maaga magising at halos hating gabi na siya kung matulog dahil sa dami ng trabaho. At sa pagdaan nga ng panahon, unti-unti nang nasanay si Rosella at mabuti na lamang ay may meron siyang mga kasamang Pinoy din. Nang nauso na ang chat at video call, napakasaya ni Rosella dahil kahit malayo, ay nakakita pa din niya ang kanyang mga anak. Matinding pagtitipid nga ang ginawa ni Rosella upang mas malaki ang perang maipadala niya sa kanyang pamilya. At dahil sa sakripisyo ni Rosella, nakakapag-party ang kanyang mga anak sa tuwing kaarawan ng mga ito. Bukod doon, binibigyan din niya ng tulong pinansyal ang kanyang mga magulang. Hindi din nakakalimutan ni Rosella na padala ng package ang kanyang pamilya at sinisigurado niya ang lahat ay kanyang mabibigyan ng padala. Napapawi naman ang hirap ng OFW kapag pinapadala sa kanyang mga anak ang pictures ng mga ito ng mga award nila sa eskwelahan. Palaging pinapaalalahanan ni Rosella ang kanyang mga anak na pagbutihin ang kanilang pag-aaral. Napakasaya nga ni Rosella sa tuwing padadalan siya ng larawan ng kanyang mga anak kapag may family bonding ang buong pamilya. Habang nasa abroad, ang asawa naman ni Rosella na si Jeffrey ang naiiwan at nagpapalaki sa kanilang mga anak. Si Jeffrey ay isang magsasaka. Pagkatapos magtrabaho sa bukid, agad siyang umuwi sa kanilang bahay upang alagaan ang kanilang mga anak. At para naman kahit papaano ay mawala ang kanyang pagkabagot, si Jeffrey ay nagsimulang mag-vlog ng mga araw-araw niyang buhay. Siya ay kilala din bilang Kaate Vlogs at madalas siyang nag-upload ng kanyang araw-araw na buhay sa bukid o habang kausap ang kanyang mga kapitbahay. Sa ilang mga clips, madalas na binamagit ni Jeffrey ang kanyang pamilya at asawang si Rosella na nagtatrabaho sa Dubai. At makalipas ang ilang taon, nitong 2026, nagdesisyon na si Rosella na umuwi ng Pilipinas para sa kaarawan ng kanyang pinakamamahal na anak. August 11, 2026, nang nakauwi nga sa Iloilo si Rosella matapos ang mahabang taong pagtatrabaho sa ibang bansa. Walang pagsidlan ang galak at saya ng mga anak ni Rosella nang sa wakas ay nakasama na nila ang kanilang ina. Mula nang umuwi si Rosella, halos ayaw na niyang mawalay sa kanyang tabi ng kanyang mga anak.
Habang sila ay magkakasama, dito na nalaman ni Rosella na ang nag-aalaga pala talaga sa kanyang mga anak ay ang panganay niyang anak na si Alex at hindi ang mister niyang si Jeffrey. Napag-alaman din niya na hindi pala lahat ng ipinapadala niyang pera kay Jeffrey ay napupunta sa pangailangan ng kanilang mga anak. Naman sa puntong ito, gusto nang hiwalayan ni Rosella ang kanyang mister. Pero bago niya kausapin si Jeffrey, gusto muna ni Rosella na ipaghanda ang kanyang bunsong anak para sa birthday nito. At August 16 nga na nagdesisyon si Rosella na i-advance birthday party na ang birthday at selebrasyon ng kanyang 10 taong gulang na anak. Nagtulong-tulong nga ang buong pamilya para sa party habang ang iba naman ay nagsisimula na magluto ng mga ihahaing pagkain. Kinagabihan nang napansin ng mga kaanak ni Rosella na ang OFW at ang asawa nitong vlogger na si Jeffrey ay nagtatalo sa loob ng bahay. Maya-maya pa, lumabas ang bahay si Rosella pero agad din siyang sinundan ni Jeffrey. Ang mag-asawa ay nag-usap sa ilalim ng puno ng mangga. Naging kalmado naman ang pag-uusap ng mag-asawa at ayon nga sa mga kaanak ni Rosella, mahinahon naman magsalita ang dalawa sa bawat isa. Pero narinig ng mga saksi na tahasang sinabi ni Rosella kay Jeffrey na nais na niyang makipaghiwalay. Ayon sa mga ulat, matagal na silang may pinagtatalunan sa chat bago pa man umuwi si Rosella mula sa Dubai. Tinanong naman ni Jeffrey ang kanyang misis kung bakit gusto nitong makipaghiwalay. Sinabi ni Rosella kay Jeffrey na gusto na niya ng hiwalayan dahil hindi na maganda ang takbo ng kanilang relasyon at pakiramdam nga ng OFW ay pineperahan lamang siya ng vlogger niyang mister. At nang sigurado na nga si Jeffrey sa mga narinig niya na gusto na ng hiwalayan ni Rosella, nakita ng mga saksi na may binunit si Jeffrey sa kanyang sling bag na isang baril at bigla na lamang binaril ng vlogger ang OFW niyang misis. Matapos ang pamamaril, agad na tumakas si Jeffrey sakay ng kanyang motorsiklo. Agad namang humingi ng tulong ang buong pamilya ni Rosella na nakakita ng malagim na krimen. Nagawa pang maisugod sa ospital si Rosella subalit agad din siyang binawian ng buhay. Agad na nagtungo sa bahay ang mga pulis ng biktima para simulan ang investigasyon. Ayon nga sa mga saksi, nakitinala mismo kung paano binaril ni Jeffrey ang asawa nitong si Rosella. At sa backtracking nga na isinagawa ng mga pulis, nakuha nila ang larawan ng CCTV kung saan nahagip pa si Jeffrey habang tumatakas. Hindi naman matanggap ng mga kaanak ni Rosella ang pangyayari. Ang masaya sanang birthday celebration ng anak ni Rosella ay naging kahindik-hindik na krimen. Sa social media naman, inilabas ng anak ni Rosella na si Alex ang kanyang hinanakit sa taong pumaslang sa kanyang ina. Ayon kay Alex, stepdad na lamang si Jeffrey. Giit ni Alex, hindi nagpakaama sa kanila si Jeffrey at ang tanging nagsakripisyo para sa kanilang pamilya ay ang kanyang ama. Si Alex din ang nag-aalaga sa kanyang mga kapatid, taliwas sa sinasabi ni Jeffrey na siya nag-aalaga sa kanyang mga anak. Hindi din maiwasan ni Alex na maglabas ng sama ng loob sa mga tao nagpapakalat ng fake news na kaya daw umano gusto makipaghiwalay ng kanyang nanay sa kanyang tatay dahil may ibang lalaki umano si Rosella. Gihit ni Alex, wala itong katotohanan. Hilingan niya na irespeto ang kanyang pamilya lalo't wala namang alam ang ibang tao sa kanilang buhay, imbis na siraan ang kanilang nanay. Sinabi din ni Alex wala siyang pakialam kahit kampihan pa si Jeffrey ng mga kamag-anak nito, pero wag naman daw sana nilang pagsalita ng masama ang kanyang mama. Na ang tanging ginawa lamang ay nagtrabaho sa ibang bansa para sa kanilang magkakapatid. Ipinahayag din ni Alex sa isang interview ang matinding sakit at trauma dahil ang layunin lamang ng pag-uwi ng kanilang ina mula sa Dubai ay upang makasama sila at ipagdiwang ang kaarawan ng kanyang kapatid, ngunit ang lahat ay nauwi sa trahedya. Humingi siya ng tulong sa publiko at sa mga otoridad upang matiyak na mabubulok sa kulungan ang kanyang amain na si Jeffrey. Ang suspect nga na si Jeffrey ay dali-daling tumakas sa Capiz. Siya ay nanatili doon ng 3 araw at pansamantalang tumira sa kaibigan niya na kalaunan ay kumuimbinsi sa kanya na sumuko at harapin ang kasalanan na kanyang ginawa. Kaya naman August 19, 2026, nang voluntaryong sumuko si Jeffrey sa mga otoridad. Noong una, tikom pa ang bibig ng suspect sa media pero kalaunan ay nagpaunlak din ng interview. Tahasang inamin ni Jeffrey na siya ang pumatay sa asawa niyang si Rosella.
Inaming ng vlogger na nagdilim ang kanyang paningin at nawalan siya ng kontrol nang sabihin ni Rosella na nais na itong makipaghiwalay. At ayon sa suspect, hindi niya matanggap ang sitwasyon na gusto siyang hiwalayan ni Rosella. At nang tanungin kung bakit siya tumakas, ipinaliwanag ni Jeffrey na natakot siya sa magiging reaksyon ng taong bayan laban sa kanya. Bagamat huli na, nagpahayag pa din si Jeffrey ng pagsisisi sa kanyang ginawa. Sa kasalukuyan, si Jeffrey ay nakakulong at nakapakta siyang kasuhan ng parricide para sa pagpaslang niya sa kanyang misis na OFW na si Rosella. Para sa ikalawang biktima, siya ay kinilalang si Jeneline Tanggalin, 40 years old o kilala din bilang Jenny. Siya ay pinanganak ng taong 1986 at lumaki sa Pangasinan. Hindi man magarbo ang pamumuhay ng pamilya ni Jenny, masaya at sumasapat naman ang kinikita ng kanyang mga magulang. Bata pa lamang, batid na ni Jenny ang hirap ng kanilang buhay. Kaya na nagkaroon siya ng sariling pamilya, bumuo siya ng mataas na pangarap para sa kanyang mga anak. Hanggang sa nakilala niya si Elmer Moreno Sr. At ang pagmamahalan nga ni na Jenny at Elmer ay nagbunga ng 3 mga anak. Simple pero masaya ang pamilyang binuo ni na Jenny at Elmer. Sina Jenny at Elmer ay nakikisaka lamang ng lupain sa kanilang kakilala upang matustusan ang araw-araw nilang pangangailangan. Kapag sila ay kinakapos, kailangan ng ginang na mangutang sa lending para sa kanyang mga anak. At dahil sa lumalaking gastusin, nagdesisyon si Jenny na magtrabaho abroad bilang domestic helper. Taong 2021 nang lumipad papunta sa Saudi Arabia si Jenny, dala ang pag-asa na makakaahon lahat silang pamilya sa hirap. Naiwan ni Jenny sa Pilipinas ang kanyang 3 mga anak sa pangangalaga ni Elmer. Paminsan-minsan ay nakikisakap din si Elmer upang maidagdag panggasto sa kanilang pamilya. Maraming sakripisyo si Jenny para lang kumita ng mas malaki. Hindi niya kasama ang kanyang pamilya sa kanilang mga karawan at iba pang mga espesyal na okasyon. Kaya naman masasabing mahirap ang buhay abroad. At kinailangan nga ni Jenny na mag-adjust sa bagong lugar na malayo sa kanilang nakagisnan. May pagkakataon din na kahit napagod si Jenny sa trabaho, hindi siya agad natutulog upang makipag-video call kay Elmer at sa kanilang mga anak. Palaging pinapaalalahanan ng OFW ang kanyang mga anak na mag-aral na mabuti. Halos wala nang matira sa sinasaw ni Jenny dahil ipinapadala niya ang lahat ng ito sa kanyang pamilya sa Pangasinan. Ang gusto ni Jenny sa kanyang mga anak ay makapagtapos sila ng pag-aaral at maging maginhawa ang kanilang pamumuhay. At kahit matagal na sa Saudi Arabia, si Jenny ay palagi pa ding nahuhusik at namimiss ang kanyang pamilya. Ayon sa anak ni Jenny na si Jomer, napakahirap na wala na ang kanilang nanay sa kanilang tabi. Pero kahit ganon, pinagbubutihan pa din niya ang kanyang pag-aaral at hindi sinasayang sakripisyo ng kanyang nanay. Kwento ni Jomer, mula nang maging OFW ang kanyang nanay, nagbago na ang kanilang buhay at medyo naramdaman nilang nakaluwag-luwag na ang kanilang pamilya. Ang buong pagmamahal ay ibinuhos nga ni Jenny sa kanyang mga anak, pero para sa kanyang kinakasama na si Elmer, unti-unti itong nawawala. Ayon sa kapatid ni Jenny na si Jonalyn, noong una na hindi pa nag-abroad ang kanyang kapatid, palagi itong bumibisita sa kanya upang magsumbong. Binanggit sa kanya ni Jenny na sinasaktan pala siya ng kanyang live-in partner na si Elmer kapag sila ay nagtatalo. Tingin niya kaya nag-ibang bansa ang kanyang kapatid ay para hindi na siya masaktan pa ni Elmer at lumayo. Napag-alaman din ni Jonalyn na pati ang mga anak na mag-asawa ay nasasaksihan ang pananakit ni Elmer kay Jenny. Bagamat madalas mag-away ang mag-asawa, pinaglaban pa rin ni Jenny ang kanilang long-distance relationship nang siya ay nasa Saudi Arabia. Sa isip ng OFW na si Jenny, gusto niyang lumaki ang kanyang mga anak na buo ang kanilang pamilya. Subalit habang nagpapakapagod si Jenny sa malayong lugar, napag-alaman niyang niluluslay pala ni Elmer ang pinapadala niyang pera sa hindi magandang gawain. Ayon sa mga anak ni Jennifer, pinang-iinom at pinangsusugal lamang pala ng kanilang ama ang sinasahod ng kanilang nanay. At dahil sa labis na awa, isinumbong ni Jermer sa kanyang mama na walang naipupundar ang kanilang tatay dahil ginagastos lamang ito kung saan-saan. Masakit para kay Jermer na hindi nila nakakasama ang kanilang ina. Subalit ang pera na mula sa dugo at pawis ng kanilang nanay ay napupunta lamang sa luho ng kanilang ama.
Kaya naman, nagdesisyon na si Jenny na hiwalayan si Elmer. Ayon sa kapatid ni Jenny na si Jonalyn, nakwento sa kanya ng kanyang kapatid na hiniwalayan niya na si Elmer dahil pagod at ayaw niya nang pakisamaan pa ito. At dahil sa pagwawaldas at pagpapabaya ni Elmer, hindi na tinapos pa ni Jenny ang kanyang kontrata at umuwi na lamang ng Pilipinas. May 30, 2026 nang dumating ng Pangasinan si Jenny mula sa Saudi Arabia. Walang pagsidlan ang saya ni Jomer nang nakita ang kanyang ina matapos ang ilang taong hindi nila ito nakasama. Tinawagan ni Jomer ang kanyang kapatid na nakatira sa bahay ng kanilang tatay upang ipaalam na nakauwi na ang kanilang nanay. Inilihim ng magkakapatid sa kanilang tatay na nasa Pilipinas na muli si Jenny. At ayon kay Jomer, bago umuwi si Jenny, nag-shot sa kanyang ina si Elmer at sinabing kapag umuwi ang OFW, pagigantihan niya ang dati niyang live-in partner. Napakasaya nga ni Jenny na sa wakas ay nakasama na niyang muli ang kanyang mga anak. Kinabukasan, si Jenny at Jomer ay naglinis ng buong maghapon sa bahay ng kanyang kapatid na si Jenny, kung saan siya nanunuluyan noon. Matapos maglinis, nakipag-inuman si Jenny sa kanyang kapatid kasama ang kanyang bagong boyfriend. Kinagabihan, isa-isa nang umuwi ang mga kapatid ni Jenny, kaya natulog na din sila. Magkasama sa kwarto si Jenny at ang bago niyang kasintahan habang nasa kabilang kwarto naman si Jomer. At makalipas ang 10 minuto, nagising na lamang si Jomer nang narinig ang kanyang ina na sumisigaw ng ate, ate. Ang akala nga ni Jomer, binabangungot lamang ang kanyang nanay. Pero nang pumasok siya sa kwarto, nanlaki ang kanyang mga mata at labis siyang natakot sa kanyang nakita. Nakita niya mismo na pinagsasaksak ng kanyang tatay si Elmer ang kanyang inang OFW na si Jenny. Sinubukan pa daw itulak ni Jomer si Elmer para tumigil na ito sa kanyang ginagawa. Pero napatras na lamang ang binata nang tinutukan na siya ng patalim ng kanyang tatay. Ayon kay Jomer, kakaiba daw ang itsura ng kanyang tatay. Galit na galit ito at tilag nakagamit pa ng ipinagbabawal na gamot. Paulit-ulit din sinaksak ng kanyang tatay ang bagong boyfriend ng kanyang nanay. Pagkatapos ng pananaksak, agad na tumakas si Elmer. Humingi ng tulong ang pamilya niya sa mga pulis. Subalit pagdating ng ambulansya sa bahay, idineklara na si Jenny at ang kanyang bagong boyfriend na wala ng buhay. Hindi makapaniwala ang mga kapatid ni Jenny at ang kanyang mga anak sa nangyari. Ayon sa autopsy sa labi ni Jenny, nagtamo ang dating OFW ng 18 pinsala ng mga saksak. Meron pang ibang mga sugat na tinamo ang biktima nang subukan niyang manlaban kay Elmer. Wala ang pagsidlan ang galit at bigati ng mga anak at kapatid ni Jenny sa kanyang sinapit na isang araw pa lamang nakakauwi ng Pilipinas. Nag-post naman sa social media ang panganay na anak ng biktima. Sa post, nanawagan si Jennifer na sa kung sino man ang nakakita sa kanyang tatay na si Elmer ay agad na ipagbigay alam sa kanila dahil ito nga ang taong pumaslang sa kanilang ina. Ayon kay Jennifer, sa saglit na panahon na nasa Pilipinas ang kanyang ina, hindi niya ito nakita ng personal o nayakap man lang. Kwento pa niya, sinubukan niyang buuin ang kanilang pamilya at nakiusap siya sa kanyang ina, subalit talagang ayaw na nito. Git ni Jennifer, tinanggalan sila ng karapatan ng kanilang ama na makasama ang kanilang ina na 5 taon nilang hindi nakita. Napakasakit bilang anak na matagal na inantay ni Jennifer ang pag-uwi ng kanyang nanay, subalit papatayin lamang pala ito ng kanyang tatay. Nangako nga si Jennifer na gagawin niya ang lahat para mabigyan ng hustisya ang kanyang ina dahil walang kapatawaran ang ginawa ni Elmer kay Jenny. Humingi nga ng tulong ang pamilya ni Jenny sa programa ng isang senador upang makamit ang hustisya para sa kanilang ina. Ayon sa mga pulis, nasampahan na nila ng kasong murder si Elmer Moreno Sr. at base sa investigasyon ng mga pulis, ang kaso ay crime of passion. Sinabi nilang pinaslang ni Elmer si Jenny dahil hindi nito matanggap na nakipaghiwalay ang dati niyang kinakasama sa kanya at nagselos din ng sospek dahil meron ng bagong karelasyon ng biktima. Sa ngayon ay pinaghahanap pa din ng otoridad ng sospek na pumaslang kay Jenny. Kapag siya ay naaresto, agad siyang ikukulong at maaari siyang parusahan ng 40 years hanggang habang buhay na pagkakulong. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel,
I-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!